Usapin din po mga kapuso yung pagturing umano sa kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan na weak. Hindi nagkakamali, yan ang binanggit sa isang paninig ni Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa mataas na kaso ng depression ng ating pong mga kabataan. Kaya daw ang mga kabataan ngayon, hindi tulad ng panahon niya. Panahon natin yun, Andoy. Panahon din natin kasama tayo noon. Baka naman, siya daw kasi lagi nasa kalsada. No? Baka naman may sikat, sa sikat ng araw ang problema. No? Sikada ka ng araw. Maganda siguro makausap natin isang Child and Adolescent Development Specialist, si Professor Nina Era. Nasa ating pong linya ngayong magang ito. Professor, Ma'am Nina, good morning po sa inyo. At salamat po sa pagnanggap sa aming maagang tawag ng linggong ito, Professor Era. Yes, good morning, Sir Orly. Salamat ma'am sa Mm. pagpapaunlak. Ano ang reaction nyo? Bakit may salitang narinig ako ng weak ang generation ngayon na parang konting malit na bagay ay depressed agad at na parang napapadaig sa depression? Meron ba tayong dapat tingnan? Unang-una muna siguro, may basihan ba yung pahayag na tulad nun, Professor Nina? Siguro yung sinasabi ni Senator Padilla dahil nga mas mataas yung depression or mas pinag-uusapan ang depression sa panahon ngayon. So Mm-mm. siguro baka dun siya nanggagaling na ang depression ay parang sign of weakness, which is mali yun. Hindi siya correlated na hindi porket merong depression ang isang tao ay mahina siya. At Mhm. hindi rin natin puwedeng i-generalize na ang generation ngayon ay weak. Yon kasi hindi po marami pong factors kasi ang depression. So Mhm. hindi lang puwede mong sabihin na 'pag mahina ay depressed ang isang tao. Mhm. Meron bang meron bang pagkakataon na masasabi natin na kasi sabi niyo ngayon napag-uusapan na 'yan. Ibig Mm. sabihin earlier, mga dekada 80, 90, ano ba Yes. pagtrato ng lipunan sa ganitong sitwasyon? Ba't parang Oo, gulat na kasi gulat tayo na pag-uusapan ito ngayon? noon, Sir Orly ano 'yan, 'di ba taboo 'yan, hindi pa tayo masyadong aware about mental health o yung mga terms such as anxiety, depression. So at hindi 'yan pinag-uusapan, sinasabi, malungkot lang 'yan o minsan mali pa nga yung stigma na may topak, siraulo, may pinagdadaanan lang. So hindi natin siya binibigyan ng maayos na label. Kaya siguro noon sinasabi ni Senator Padilla na wala naman gano'n noon at ngayon lang 'yan dahil nga sinasabi niyang weak daw nga yung mga kabataan ngayon. Pero kasi ngayon, openly we talk about it. Siguro dahil lalo na nung pandemic 'di ba, naging Mhm. very open ang mga tao na meron silang pinagdadaanan. Mhm, okey. Maraming pangyayari na rin kasi naman ano po, Professor. Marami ng development at alam natin na may mga sitwasyon talaga na maging ang mga kabataan, ako nagugulat ako, may mga pangyayari na masasabi ko na nung panahon namin hindi uso 'yan. Pero mas marami ako naobserbahan, Professor, mas maraming kayang gawin ng kabataan ngayon kaysa nung panahon namin, nung 80, Yes. 90. Actually, yung kanila yung isang grade 4 o grade 3, nakita ko yung kanyang binabasa, parang high school na namin Oo. pinag-aralan yan, eh. So hindi siya weak siguro. Baka naman meron tayo dapat tutukan, tingin niyo, Professor, para masolusyunan itong kung totoo man na may mataas na kaso, insidente ng depression sa mga kabataan dahil matatalino sila. Mm. Alam nga nila kung ang politiko bobo o hindi. Alam nga nila kung Totoo. ang isang mambabatas o isang opisyal ng gobyerno ay dapat na nanalo o hindi, eh. Alam nila yan, eh. Yes, yes. Oo, totoo. Siguro ang mas tutukan natin dahil, yung ating mga pamilya ngayon 'di ba medyo nagkakaroon tayo ng tinatawag namin na disintegration ng family. Opo. Dahil sa social media isang factor yon 'di ba na instead na nagkukuwentuhan yung family members, ay nandun na lang sila sa cellphone nila, wala na yung sabay-sabay minsan na kumakain Puwede ng yun. dinner at Tama yun. nagkukuwentuhan. So siguro yun yung kailangan natin ibalik kasi isang
ano yan magandang gawain, and it can also protect yung mental health ng mga bata kapag meron silang masasandalan, meron silang matatakbuhan. Hindi rin naman kabataan. Nanay ko nga nadadali sa mga social. Correct, correct, oo. Kaya sabi ko si Nanay, Nay, huwag kayong basta-basta makikinig sa mga nabinabasa niyo sa mga vlog na yung mga detalye ay mga wala namang pinanggagalingan, no, walang basihan. Pati nga sila, so tama, siguro yun din, yung pagkaumaling sa gadget, internet, Yes. na Yes. minsan hindi natin alam, hindi naman pala dapat pagkasaya ng panahon at dapat mas lalo na pagkakain. Ito napakahirap gawin ito ngayon na Professor. Napagsabihan sila na ibalik natin yung sigla, yung kwentuhan, yung tawanan na sa hapagkainan na nagagawa ng pamilya. Yes. Oo, yun siguro magandang tingnan ngayon yon ng mga bawat pamilya na, magkwentuhan naman tayo instead na mag-chat tayo kung kani-kanino, or ibaba muna natin yung ating mga gadgets. Magandang point yan. Anyway, Professor, maraming Oo. salamat sa inyong sa inyong paglilinaw. Natatawa lang kasi ako sa mga reaction dahil at least ang pinakapunto nito, totoo yung depression at may mga pag-aaral na kahit anong tapang mo, kahit anong talino mo, kahit na anong Yes. ano ka pa kakisig, pag inatake ka ng depression, ng pagiging yung parang yung feeling mo na kahit na wala kang sakit, parang may sakit ka, pag mga ganung pangyayari para hindi mo malalabanan, ano? Yes, oo. At yun nga, hindi mo puwedeng sabihing mahina. Oo, hindi mo puwedeng sabihing i-generalize lang na, kaya yan na-depress kasi mahina yan. Alright. Anyway, Professor, maraming Oo. salamat po. Sa ulitin, ma'am, at thank you po sa Maraming inyo. salamat po. Child and Adolescent Development Specialist Professor Nina Era ang inyo pong napakinggan.